Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na kung ang pag-uusapan ay ang pangalawang pinakamataas na bundok sa buong mundo? Ito'y walang iba kung hindi ang Mount Everest pa rin. Bagaman ng may hawak ng titulo ay ang K2 Mountain. Pero bakit? Ang summit ng Mount Everest ay ang sinasabing highest point sa Earth's surface na may taas na 8,850 meters o mahigit 29,000 feet. At ito namang K2 ay may taas namang 8,611 meters o mahigit 28,000 feet naman. Pero alam nyo ba na mayroong bahagi ng Everest sa gawing timog nito o yung tinatawag na South Summit ay mayroong taas na 8,750 meters o 28,707 feet na di hamak na mas mataas sa K2 Mountain. At alam nyo ba na ang Mount K2 ay wala sa Himalayas dahil ito ay matatagpuan sa Karakoram Mountain Range. Kaya nga may K sa pangalan nito na mula sa salitang Karakoram. Ito kasi ang pansamantalang itinawag ng nakadiskubre ng bundok na ito na si Lieutenant Thomas Montgomery, kung saan pinangalanan niyang K1, K2, K3 and so on ang mga matataas na bundok sa Karakoram Mountain Ranges. Ang K1 ay natagpuan niya noong 1856 ay ang pang 22 lamang na pinakamataas sa buong mundo at tinatawag din itong mushroom ng mga lokal. Samantala ang K2 naman ay hindi naman agad na pangalanan ng mga lokal sa Pakistan at China dahil hindi naman nila ito natatanaw mula sa kanilang mga village, kaya hindi rin nila alam na nag-i-exist pala ito hanggang sa ito'y matagpuan na nga nitong si Lieutenant Thomas Montgomery. Samantala, isang surveyor din na nagngangalang Henry Godwin Austin ang pinagkuhanan ng pangalan ng K2. Kaya naman tinawag din itong Mount Godwin Austin. Bukod dito ay tinawag din itong Savage Mountain dahil sa dami ng climber na binawian ng buhay dito, tulad din sa Mount Everest, kung saan ay may tinatawag pa ngang mga dead zone, kung saan sinasabing dito na iipon ang maraming mga bangkay. At kamakailan lamang ay isang grupo ng mga Sherpa ang nagtulong-tulong para maalis ang mga labing ito na nagkalat nga sa taas ng Mount Everest. Alam mo ba na noong 1588 ang napakalaking sandatahang pandagat ng Espanya o yung tinatawag na Spanish Armada ay nagtangkang sakupin ang Inglaterra sa utos nitong si King Philip II at para alisin din sa trono itong si Queen Elizabeth I. Ito'y dahil sa pag-alma ng Catholic Spain sa ginagawang malapiratang pag-atake sa kanila ng mga barkong Ingles. At bukod pa rito ay hindi rin nagugustuhan ng Espanya ang ginagawang pagsuporta nitong si Queen Elizabeth I sa mga rebelding protestante sa Netherlands. Dahil sa panahon yon, ang Netherlands ay nasa ilalim ng Espanya. At dito na nga naganap ang labanan sa dagat, kung saan ay mas malaki ang puwersa ng mga Espanyol kumpara sa mga Briton. Pero sa kabila nito ay nagawang magwagi ng mga Ingles at tumatak pa nga ito sa kasaysayan dahil sa pambihirang pagkapanalo nila na sinasabing tumapos pa sa paghahari ng Spanish Armada sa karagatan. Sinasabing umabot sa 130 na barko ang bumubuo sa Spanish fleet sa labanang iyon. At karamihan dito ay malalaki kumpara sa mga maliliit na barko ng Inglaterra. Pero ang mga barkong maliliit na ito ay lumamang naman sa bilis. Dahil kung mas maliit ay mas mabilis ang magiging usad nito, makakapagmaniobra at mabilis ding makaka-atake. Kaya naman dito ay nagawa nga nilang magwagi laban sa napakalaking armada. At tinawag pa nga ang labanang ito na Battle of Gravelines. Alam mo ba na ang kasalukuyang pinakamalaking cruise ship sa buong mundo ay itong Wonder of the Seas? Ito ay nasa ilalim ng flagship ng Royal Caribbean International. Nabuo ito noong 2022 pa sa Changi de la Atlantic Shipyard sa Saint Nazaire sa Pransya. At ito ay pang-5 sa mga tinatawag na Royal Caribbean's Oasis Class na isang uri nga ng cruise ship. Ito ay may habang 1,188 feet o 362 meters at ang gross tonnage naman nito ay nasa 236,857,000
Ito'y sa kabuuan ng 18 decks. Sinasabing kaya nitong maglulan ng 6,988 na pasahero at 2,300 na cruise. Meron itong 16 na decks, 20 restaurants, 4 na swimming pool at 2,867 na cabins. Bukod pa rito, ang barkong ito ay meron ding children's park, children's playground, basketball court, ice skating ring, zipline, sinihan, rock climbing walls at napakarami pang mga aktibidad. 2019 sinasabing dapat na i-launch na ito. Kaya nga lang ay nabinbin dahil sa COVID-19 at natuloy na lamang noong 2022 kung saan ay nagkaroon agad ito ng season sailing sa Asia mula sa port ng Shanghai at Hong Kong. At sa paglipas ng mga araw ay nailagay na ito sa Mediterranean kung saan ang biyahe naman ito ay papuntang Barcelona at Roma. Samantala sinasabing sa taong ito, 2024, ay may launch naman ang mas malaking cruise ship na Icon of the Seas na siya namang hahawak ng pinakamalaking cruise ship sa buong mundo. Sa kabilang banda, pagdating naman sa container ship, ang may hawak naman ng pinakamalaki, walang iba kundi ang Ever Alat. Ito ang sinasabing pinakamalaking container ship sa buong mundo. Alam mo ba, itong si Pope Benedict XIX ay ang sinasabing kaisa-isang Santo Papa na 3 beses umupo sa pwesto o sa pagiging Papa. Ito'y mula October 1032 hanggang July 1048. Ipinanganak noong 1012 sa pangalang Theophylactus. Bago siya naging Papa, sa kanyang edad na 20, ay naging bishop muna siya sa Roma. Siya ay pamangkin ng pinalitan niyang Papa na si John XIX. Ayon sa mga tala, ay nakuha din itong si Pope Benedict XIX ang pagkapapa. Ito'y dahil daw sa panunuhol ng kanyang ama. Kaya naman maraming mga Romano ang hindi rin pabor sa kanyang pamumuno. Nag-aklas pa nga ang mga ito laban sa kanya dahilan para siya ay mapaalis sa kanyang tungkulin. At siya ay pinalitan nitong si Pope Sylvester III. Pero ilang buwan lamang ang nakakalipas. Sa tulong ng kanyang mga taga-suporta, itong si Benedict XIX ay muling nabawi ang trono at napaalis itong si Pope Sylvester III. Kaya nga lang ay mas pinili na lamang niyang ibigay sa kanyang godfather na si Gregory VI ang pagkapapa bilang kabayaran sa mga utang niya rito. Pero agad ding nagbago ang kanyang isip at muli niyang tinangkang kunin ang pagkapapa kay Gregory VI dahilan para magkaroon ng kaguluhan. Kaya naman dito ay umapila na ang maraming mga clergymen kay Henry III, ang hari ng mga Romano sa panahong iyon, para ayusin ng gulo. Kaya naman nagkaroon ng Council of Sutri at dito ay pinag-usapan at inayos ang lahat. Ang 3 nag-aagawan sa pagkapapa na sina Benedict XIX, Sylvester III at Gregory VI ay pare-parehong inalisan ng karapatan at ibinigay na lamang ang pagkapapa kay Clement II. Ito ay noong December 1046. Pero ang matindi dito, nang bawian ng buhay itong si Pope Clement II, ay muli na namang lumitaw sa Roma itong si Benedict XIX at muli na naman niyang inaluklok ang kanyang sarili bilang Santo Papa. Pero marami na namang mga Romano ang nagtulong-tulong para paalisin siya. At sa pagkakataong ito, ang pinalit naman ay itong si Pope Damasus II. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.